Good morning guys, another day, another vlog. So for today's video, ang pag-uusapan naman natin is yung outside micrometer calibration. So yung pinapakita ko sa inyo dyan na document ay yan yung ating MDR or Measurement Data Record. Dyan natin susulat yung ating mga resulta ng ating calibration. So ayan, sinimulan na natin sa pagsusulat ng details ng ating instrument na i-calibrate, as well as yung inspection niya, sinama din natin dyan. So continuous lang tayo, sulat-sulat, tamang pakitang tao na medyo busy, kunwari, inspect ng konti. Ito, check din natin siya. So, part na natin yung MDR is yung inspection. So, ano details na kailangan natin dito. So, syempre, unang sa customer name, address, yung ating date of receiving, date of calibration, instrument type or instrument name, type of job. Since dito natin siya ginagawa sa laboratory, so in-house siya. And then ito, number sign. Ito yung tag number allotted ng ating laboratory para sa tracing ng kanyang instrument at ang kanyang certificate. Tapos, yung equipment code, kung merong equipment code si customer, itong brand, model, serial, equipment, standard equipment use, ito yung standard na gagamitin natin para i-calibrate. Ang calibration method, ito yung procedure ng aming laboratory na gagamitin para sa i-calibrate ito. So, simulan natin, mga kailangan natin dito. Ito, yung ambient temperature, yun yung again sinabi ko sa inyo kanina, merong required na temperature or environmental condition na kailangan i-maintain during calibration. So, ito yung ating startup temperature and RH. So, sa inspection, ng ating micrometer, ano ba yung ating mga tinitignan? Scale and graduation. So, readable ba yung ating scale? So, mababasa mo ba na maigi or na maayos yung iyong reading dito sa scale niya? Checkan mo kung siya ay readable or unsatisfactory. Yung completeness ng instrument, meron ba siya nawawalang part dito sa ating micrometer? So, later on, we will discuss ano nga ba yung mga part ng micrometer. Isa-isahin natin yan. Tapos yun lang. Tapos visual inspection show the general condition. Workmanship on the instrument. So, ito yung final assessment mo kung pwede mo siya i-proceed to calibrate. So, ano yung mga test code or mga test na gagawin natin? So, una sa lahat yan yung parallelism. So, ang gagamitin natin dito is 1 mm na gauge block para dito sa test na ito. So, ito, general formula ito. So, pwede natin itong gamitin sa caliper, sa inside micrometer, or inside micrometer rulers at formula ito. So, ito, hindi na siya, yung D portion, hindi na siya kasama. Kasi ito yung measurement ng depth para sa caliper. Ito, allowable parallelism. Makikita natin yan sa specification ng ating unit and also nakadeclare siya doon sa ating reference kung ano tayong allowable parallelism division. So, syempre complete natin. So, technical calibrated. So, tayo. So, yung ito ay after natin makomplete, dadaan to sa quality controller and sa laboratory supervisor. So, ano pa yung ating kailangan dito? Ito, nandito na tayo sa main data ng calibration. So, again, temperature ulit. Ito yung after temperature natin. So, yung una, yung bago tayo simula, ito naman, temperature before measurement and temperature after measurement. Yeah. So, ito. Ayan, may dalawa tayong portion. Meron tayong inside and outside. Since ang micrometer natin ay pang outside micrometer lang, hindi na natin kailangan itong portion na ito, inside. So, dito lang tayo mag-fill up. So, lalagay lang natin dito yung nominal value ng ating gauge block na gagamitin para sa calibration. Stable yung ating environmental condition na meet na natin yung requirement dito sa ating laboratory, inside the laboratory. So, start na natin. So, prepare ko na yung mga gauge block na kailanganin natin from 1 mm hanggang 25 mm. So, ayan. Ito yung mga gagamitin natin for calibration. Ito yung 1 mm, 2 mm, 5, 10, 15, 20, 25. So, simulan natin yung calibration doon sa ating parallelism. Check. Okay. Simulan natin. Zero muna natin yung ating micrometer. So, nalinis na natin yan, yung tip. So, yung anvil niya, tsaka yung as well as yung spindle. So, check natin. Kung naka-zero na siya, no need na natin i-adjust. So, test na natin kasi nandito yung scale niya. Okay. So, naka-zero na siya. Nakikita ba dito? Yan. Wala na siya. So, zero na yan. So, ibig sabihin, pwede na tayo mag-calibrate. So, kung hindi naman siya naka-zero, paano natin siya i-adjust? So, itong mga micrometer, lagi siya may kasamang gantong tools. Ang purpose nito, ito yung kanyang pang-adjust. Ito, ay ilalagay mo lang dito, kapag ganyan. Oh, nalaglag. Lagay mo lang pa ganyan. Either left or right.
Yan, adjustment yan. Kung paano ba yung pagkaka-error niya. Siya ba ay less or a little up. So, basta lagi natin tatandaan, we should start first in zeroing. So, kailangan 0 to. Yan. So, simulan natin. So, ito may 0. So, proceed na natin. So, yan. Parallelism. So, ang parallelism natin is inspection ng 5 points from different locations. So, 1, 2, 3, 4, 5. Divide lang natin itong ating gauge block into 5 locations. Okay, 1. Sulat lang natin. And then, second location. Okay, 1. So, pasensya kayo kasi tinabas ko. Ang scale lang kasi nasa ilalim. Hindi siya dapat nandito siya. Kaya mahirap. 1.00. Okay. 1.00. 1.00. Yan. Start na natin yung Accuracy test. So, per set point, kasama dyan siyempre yung 0. So, 5 times natin ginagawa yung measurement para makuha natin yung repeatability. So, gamit naman tayo na 2mm na gauge block. Ito, kahit one location na lang kayo. One location na lang natin siya ita-test. Isa kayo sa test na naman. Yan, kinontinue lang natin ang pag-measure gamit yung iba't ibang set of gauge block. Okay, sabi ko nga kanina, ginamit natin is 1, 2, 5, 10, 15, 20, and 25mm na gauge block. So, hanggang sa matapos natin yung set of points na yon, ulitin lang natin yung mga step na ginawa natin kanina. So yan, kumpletuhin lang natin yung ating form. Kunin lang uli natin yung temperature after calibration, and yung ating MDR ay kompleto na. So the next step naman na gagawin natin is mag-prepare tayo ng calibration sticker and yung ating calibration certificate. Ang pag-usapan natin yung ating parts sa micrometer. Una, yung rod set. Ito yung nagbibigay sa atin ng consistent force or pressure pa sa pagme-measure. Itong timbal, siya naman yung naglalaman ng ating minor scale. Sleeve, siya naman naglalaman ng ating major scale at saka ng ating index line. And itong spindle, siya naman yung moving part ng ating measuring face. And yung anvil, siya naman yung fixed measuring face ng ating micrometer. So, I hope meron po tayong natutunan. Thank you guys for watching. Papalo na lang din po for more. Thank you.